Magandang umaga mga paps, shoutout sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga mahilig sa motor, sa two-stroke. At grabe, sobrang na-miss ko kayo mga paps dahil tagal din nating hindi nakapag-vlog, nakapag-video dahil nga last week medyo hindi maganda ang panahon at nag-uulan dito dahil nga sa bagyo. Kaya doon sa mga kababayan din natin sa parteng Visayas, sa Masbate, ay sana yung mga ka-two-stroke natin dyan, kung meron man, ay sana ay safe kayo dahil sila yung talagang napuruan ng bagyo. At ngayon ay pag-uusapan natin tong message ni Pops Cesar. Sabi niya ay, "Boss, hingi lang po ako ng idea about overheating. Bagong Reborpo block ko, bore 100, 4 months ko na gamit, isang beses na ako nagpalit ng piston at ring. Kaya po nagpalit ako sa dami ng overheat, umiingay na po. Hingi po ako idea para maiwasan ng overheat. Daily use ko po yung HD3. So, ito sa message ni Pop Cesar, shoutout sa iyo. Sa overheat, marami kasing cause talaga ang overheat, lalong-lalo na sa mga katulad nating two-stroke na HD3, Brutus, at kung ano mga two-stroke. Dahil unang-una nga, ito ay air-cooled. So, meaning, kailangan talaga natin ng proper lubrication dito. Magandang klase ng langis na tuti oil. So, kung daily use mo yon, sana gumagana pa yung iyong tuti pump dun sa likod, dito sa likod nito, nasa gilid. So, kung gumagana pa yon, make sure mo na magandang klase na yung gamitin mo. Kung nag-overheat pa rin dun sa bore 100, siguro try mo munang maggamit ng mga semi-synthetic na high-speed na tuti oil para mas maganda yung lubrication. Since naka bore 100 ka na, medyo malaki na kasi yung bore mo, so mas maganda yung flow niya ng tuti dun sa chamber niya. At kung hindi ka naghahalo dito kasi pinande-daily use mo, maglagay ka muna kahit konti para at least malubricate nga yung block mo dahil pinande-daily use mo nga. Kasi since dito nga sasabi mo na bore 100 na, iba na kasi Pops yung bore 100, lalong-lalo na yung ano na kasi yun naka-rebore na. Kumbaga yung yung block niya ay medyo malaki na dun sa standard. Kaya ang disadvantage talaga ng ganun para sa akin ay yun nga, medyo prone na siya sa overheat. Hindi na kasi siya standard katulad nung mga stock na nilabas ng block ng Brutus, yung medyo maliit lang ng konti. Meron ba akong sample dito? Wala kasi akong sample ng block Pops ng Brutus tsaka HD3, mga nakasalpa kasi doon. So ito na lang, pakita ko sa inyo yung sample na block. Eto, meron kasi ako ditong block ng pang Mio to, naka 59. Ayan, tingnan nyo, kita ba? Yun, 59. So ito naman yung block nya. So katulad nga sinabi ko kanina, yung block kasi ng bore 100 ay eto na, medyo mas manipis na dun sa standard nya. Ito kasi naka 59 na, so medyo manipis na yung gap noong niya dito sa sleeve papunta dito sa heatsink. So kung mas manipis na Pops, para sa akin kasi mas prone na siya talaga sa overheat dahil manipis na yung sleeve niya. Mas madali na siya makakapunta yung heat papunta dito sa pin. Ito kasi ang nagbibigay ng lamig sa ating block para hindi siya mag-overheat pagka ginagamit natin, or lalo ngayon ginagamit mo kamo ng daily use. So mas prone na talaga sa overheat yung manipis na yung sleeve ng iyong cylinder. Kaya siguro ang advice ko, yun nga, gamit ka muna ng tuti na maganda para ma-check mo kung may pagbabago ba. So kung talagang ganun pa rin, pinakang advice ko na sa'yo Pops ay
maghanap ka na ng block ng standard muna. Kasi ang standard, hindi siya prone pa sa overheat. May makikita ka naman yan sa online, sa mga group natin. Actually sa Shopee nga, may nakita rin ako na block, nasa OnePlus yata yun. Hindi ko lang alam kung anong tatak, pero standard pa yung block niya, pang HD3. So hanap ka muna ng ganun, kasi yung mga ganun Paps ay hindi siya prone pa sa overheat, kasi nga makapal pa yung sleeve niya. So mas makapal yung sleeve, mas tagal pa yung heat na makukuha niya papunta dun sa dun sa pin para mag-cool. Lalo pag traffic. For example nga, dito nyo pa dinala yan sa Manila, yung nakabor 100, lalo lang sa traffic. Mas prone na talaga yun sa overheat, meaning 3 hours, 2 hours kang nakababad sa traffic. So maganda nung gawin, pahinga mo rin pagka medyo alam mong matagal nang gumagana or naka-on yung makina. Halimbawa mainit na siya, pahinga muna ng konti. So yun talaga ang disadvantage na naka-bore up para sa akin, kasi sanay na talaga ako sa mga overheat na ganyan eh. Actually yun nga, yung 59 ko na yun, ma-share ko lang din, nakakabit nga yun dun sa Mio ko dati. So binalik ko muna siya sa stock dahil pang daily ko na rin yun. Kaya gusto ko yung hindi siya prone ngayon sa overheat, dahil para sa akin walang nag-bore up ng hindi naapektuhan yung niya, yung heating niya, yung heating process ng makina. Kasi mas malaki nga yung block, mas prone na siya sa overheat. Lalo na pag mga naka-high-com ka pa nga doon sa set ng motor mo. Kaya yun talaga yung disadvantage. Kaya sana nakatulong Paps yung advice ko. So yun lang yung nakikita ko na pwede mong gawin para bumalik ulit sa dating takbo yung motor mo, yung HD3. Actually yung isa ko nga rin doon na naka-bore 100 na rin yun eh. Ay hindi, 75 pala yung isa kong doon, Agila. So parang feeling ko prone din siya sa overheat, kasi isang beses dati nung ginamit ko yan, parang nalalata din siya pagka medyo matagal-tagal nang ginagamit. Kaya ngayon hindi ko lang makasikaso. Nahanapan ko pa yan ng standard na block eh. Pero siguro pagka nagkaroon ako ng time, tsaka ko na siya bubuin. Kaya maraming salamat Pops Cesar sa comment mo, at sana nakatulong ako. Kaya ingat sa'yo lagi, ingat sa atin lagi lahat mga Pops, and God bless. Thank you.